Pascal Siakam tamang-tama ang career playoff high, ginulat ang Knicks sa Game 2. Kerr nilinaw kung ano ang hinihingi kay Kuminga at hindi lang isang magaling na 3-point shooter ang nakita ng Warriors. Si Pascal Siakam ay nakapagtala ng 39 na puntos, ang kanyang career high sa playoffs, upang pangunahan ng Indiana Pacers sa isang 114-109 win. Laban sa New York Knicks sa Game 2 ng Eastern Conference Finals, nanalo ang Pacers sa unang dalawang laro ng serye sa road sa loob mismo ng Madison Square Garden. Ang pagputok ni Siakam sa opensa ay napakahalaga para sa Indiana na nakakuha rin ng 14 na puntos bawat isa mula kina Tyrese Haliburton at Miles Turner. Nagdagdag si Andrew Nembhard ng 12 puntos habang sina Aaron Nesmith at TJ McConnell ay may tig 10 puntos. Naibaba ng Knicks ang kalamangan ng Indiana sa 110-109 and 14.1 seconds remaining in regulation. Matapos ang layup ni Josh Hart, ngunit na foul ni Jalen Brunson si Nesmith sa inbounds play kung saan naipasok ni Nesmith ang dalawang free throws. Sumablay si Brunson sa isang mahabang 3-point attempt at si Turner ay nag-shoot ng dalawang free throws pa matapos ma-foul. Si Brunson ay nagtala ng 36 na puntos at 11 assists para sa New York. Ngunit sumablay sa kanyang huling dalawang 3-point attempts. Si Karl Anthony Towns at Mikal Bridges ay may tig 20 puntos. Ipinakita ng Pacers ang lalim ng kanilang lineup sa unang bahagi ng laro kung saan si Siakam ang naka-score ng kanilang unang 11 puntos. Sina Nesmith at Nembhard ang sunod na gumawa ng 8 puntos kaya't nalamangan ng Pacers ang Knicks. 19-9 run. At si Turner ay nag-shoot ng dalawang free throws pa matapos ma-foul sa kalagitnaan ng unang quarter. Gayunman, bumawi ang New York sa pamamagitan ng isang 10-0 run upang itabla ang laro na pinangunahan ng mga 3-pointer mula kina Miles McBride at Brunson. Sa puntong iyon, maaaring kinailangan ng Indiana ang isang basket mula kay Haliburton upang bumalik sa rhythm, bagaman si Siakam ay nagdagdag pa ng 5 puntos. Tinapos ng Knicks ang quarter na may 26-24 lead matapos ang dunk ni OG Anunoby at tip-in ni Mitchell Robinson. Ang Indiana ay leading pa rin sa New York sa halftime 52-49 sa kabila ng mahinang laro ni Haliburton na may 2 puntos lamang at 5 assists sa isa sa 7 shooting. Samantala si Brunson ay nagpakita ng inaasahang produksyon na may 17 puntos. Si Siakam ay may 23 puntos sa unang 24 na minuto kahit laban sa mas matangkad na lineup na kinabibilangan ni Towns at Robinson. Gayunpaman, dahil sa mas malaking lineup, nagkaroon ang Knicks ng 21-14 rebounding edge na pumigil sa Indiana na makatakbo at maglaro sa mas mabilis na pace. Ang Game 3 ng Eastern Conference Finals ay nakatakda sa Lunes, alas 8 ng araw sa Gainbridge Fieldhouse sa Indianapolis. Samantalang sa ibang balita naman, ipinaliwanag ni Kerr kung ano ang hinihingi ng Warriors kay Kuminga sa gitna ng mga issue sa angkop na papel. Nilinaw ni Steve Kerr ang maraming bagay tungkol sa kasalukuyang estado at patuloy na relasyon nila kay Jonathan Kuminga matapos muling lumitaw ang mga issue sa kung gaano siya akma sa sistema ng Warriors. Magpapatuloy ang usapan tungkol dito bilang isang mainit na paksa lalo na't papasok na si Kuminga sa restricted free agency ngayong NBA offseason. Matapos lumaganap ang ulat mula kay Logan Murdoch ng The Ringer na nagsasabing si Kerr at ilang assistant coach ng Warriors ay unti-unting naiinis kay Kuminga dahil sa kanyang ugali na baliwalain si Steph Curry para lumikha ng sarili niyang opensa. Nilinaw ni Kerr kung paano gustong paglaruin ng Warriors si Kuminga at kung paano ito naiiba sa papel na komportable si Kuminga. Hindi sa may hindi pagkakaunawaan. Sa palagay ko, mayroon lang talagang magkaibang pananaw mula sa kanyang perspektibo at kung saan siya komportabling magtrabaho, sabi ni Kerr sa programang Willard and Dibs ng 95.7 The Game. Obvious naman, isa siyang natural na scorer. Nakita nyo iyan sa serye kontra Minnesota noong nabigyan siya ng pagkakataon. Maganda ang naging puntos niya at yan ang pinakakomportable niyang gawin. Pero sa kupunan natin at sa kung paano ito binuo, kasama sina Steph at Jimmy Butler, sila talaga ang didikit sa bola. Kaya ang kailangan namin mula sa posisyong iyon ay rebounding, passing, koneksyon, at oo, kailangan pa rin ang scoring, pero dapat ay manggaling ito sa loob ng sistema kung saan tayo mahusay, lalo na sa nakaraang 2 buwan kasama sina Jimmy at Steph. Idinagdag pa ni Kerr na nauunawaan niyang kailangan ng oras para sa mga batang manlalaro gaya ni Kuminga na 22 taong gulang.
upang matukoy kung sino talaga sila at anong uri ng manlalaro ang gusto nilang maging sa liga at kinikilala niyang hindi ito madali. Binigyang diin din ng coach na marami pa siyang nakikitang potensyal na pag-unlad kay Kuminga. Nang tanungin si Kerr kung ang hinihiling ba ng Warriors kay Kuminga ay isang bagay na hindi niya kayang gawin o ayaw niyang gawin, sinabi ni Kerr na naniniwala siyang kaya itong gawin ni Kuminga pero masalimuot na ang usapin ngayon. Kapag tinahak mo ang isang landas, gusto mong mabuo ang ilang mga ugali at maging consistent ito. Kaya sa ika-4 na taon, aasa kang darating na ang mga ito at masasabi kong hindi naging consistent pag-amin ni Kerr. Tinutukoy ko yung sa rebounding at sa pag-aalaga ng bola. Sinubukan kong ipaliwanag ito sa mga fans at sa inyo nitong mga nakaraang taon. Sa pagkakabuo ng team, may dalawang manlalaro tayo, sina Jimmy at Steph, na kabilang sa pinakamahusay sa liga at sila ang madalas may hawak ng bola. Mayroon din tayong sina Steph at Draymond na natural na maraming turnovers dahil sa estilo ng laro nila. Kaya ang pagkakaangkop ni Jonathan at naging open ako sa kanya tungkol dito ay medyo masalimuot dahil isa siya sa mga manlalaro na kailangang may bola at isa rin siyang madalas mag-turnover. Kapag pinagsama mo lahat ng yon bilang coach, mapapaisip ka, o sige, ano ang pinakamabisang paraan para manalo tayo? Paano natin pagdugtungin ang piraso ng puzzle? Kaya tayo nauwi sa sitwasyon na medyo nailagay siya sa gilid. Hindi niya kasalanan, bata pa, pero sinusubukan naming manalo. Tinahak namin ang landas na sa palagay namin ay nagbibigay sa amin ng pinakamalaking tsansa para doon. Marami itong kailangang pagnilayan, Dub Nation, at ito pa lang ang simula ng mga hindi tiyak na bagay tungkol kay Kuminga at ang kanyang kinabukasan sa Golden State. Kayo mga kaibigan, anong masasabi nyo tungkol dito? Sa ibang balita naman, magaganap ang 2025 NBA Draft sa susunod na buwan. Bago ang draft, nag-iimbita ang mga team sa liga ng maraming manlalaro upang masuri sila. Kamakailan, iniulat ni Danny Emmerman ng The San Francisco Standard ang listahan ng unang grupo ng mga manlalarong iimbitahan ng Golden State Warriors para sa pre-draft workouts. Ayon kay Emmerman, ang Warriors ay magdadala ng mga sumusunod na manlalaro para sa pre-draft workouts. Unang grupo pa lamang ito at may kasunod pa. Ang Warriors ay may 41st pick in 2025 NBA Draft. Milos Uzan ng Houston, Kobe Johnson UCLA, RJ Lewis St. John's, Nate Bittle Oregon, Stephen Kroll Wisconsin, Tamar Bates Mizzou. Isa sa mga manlalarong ito ay si Milos Uzan. Ang 22 taong gulang na si Uzan ay naglaro ng basketball sa kolehiyo sa Oklahoma at Houston. Natapos niya ang nakaraang season na may average na 11.4 points, 3.1 rebounds at 4.3 assists per game, habang may shooting percentage na 45.3% from the field at 42.8% from 3-point range. Ayon kay Jonathan Wasserman ng Bleacher Report, maganda ang ipinakita ni Milos Uzan sa shooting drills mula sa 30% in 3.3.3.3.3.3.3.3, 30% in 3.3 at 66% free throw in Oklahoma. Umangat siya sa 43% 3-point at 78% free throw in Houston. Isa rin siya sa may pinakamahusay na floater sa draft at mahusay ang AST-to ratio. May mahabang kasaysayan ang Warriors pagdating sa elite na shooting, kaya't ang malaking pag-angat ni Uzan bilang isang 3-point shooter ay maaaring gawin siyang magandang akma sa kanilang roster. Sa kasalukuyan, iisa lang ang pick ng Warriors sa 2025 NBA Draft. At ito ay ang ika-41st pick. Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Even when there's no hope, you can still go. I never answer to no, man, I still go.